Tirik na tirik ang araw habang naglalakad si Marie pauwi mula sa eskwela. Bitbit niya ang kanyang mabigat na bag, ngunit sa kabila ng pagod ay hindi niya mapigil ang mapangiti. Ngayong araw na ang pinakahihintay niya. Ang araw na ipinangako ng kanyang ina na bibilhan siya ng bagong cellphone at make-up. Sa wakas, hindi na siya mahuhuli sa uso. Maipapakita na niya sa mga kaklase ang bago niyang gamit at hindi na siya pagtatawanan sa luma niyang cellphone na mabagal at kaskas na. Kahapon pa siya hindi mapakali sa pag-aabang ng regalong ito. Hindi na siya makapaghintay. Habang naglalakad, iniisip na niya kung paano niya ipapakita ito sa kanyang mga kaibigan. Siguradong magugulat sila. Pagdating sa kanilang maliit na bahay, agad niyang binuksan ang pinto. Ang amoy ng nilulutong sinigang ang bumungad sa kanya. Sa malamang ay nakauwi na ang kanyang ina mula sa pagtitinda at naghahanap na naman ng masarap na tanghalian. Ngunit wala siyang pakialam sa pagkain ngayon. "Nay!" Tawag niya, sabik na hanapin ang kanyang ina. Nakita niyang nakaupo si Aling Liza. Napagod ito sa maghapong pagtitinda ng gulay sa palengke, pero sa kabila ng halatang pagod sa muka, ngumiti pa rin ito sa kanya. "Nandito ka na pala, anak," sabi ng ina, tsaka kinuha ang supot sa tabi nito. "Ito na yung binili ko para sa iyo." Agad na lumapit si Marie at kinuha ang supot. Nanginginig pa ang kamay niya sa excitement habang binubuksan ito. Ngunit ang ngiti sa kanyang muka ay agad na pawi na makita ang laman. Isang cellphone na hindi niya gusto. Hindi ito ang brand na hinihiling niya. Mas maliit ito at halatang mas mura. Kasama nito ang isang set na makeup na hindi rin naman branded. Nalamig ang pakiramdam niya. "Nay, ano to?" Malabig niyang tanong. Itinaas ang kahon ng cellphone na parang isang bagay na hindi niya gusto hawakan. Napakunot ang noo ng kanyang ina. "Cellphone, anak. At yung makeup na gusto mo, binili ko na rin para sa'yo." Pero hindi ito ang gusto niya. Hindi ito ang mamahaling brand na pinag-uusapan ng mga kaibigan niya. Hindi ito ang pinangarap niyang ipagmalaki sa klase bukas. Napangiwi siya. "Nay, ito ba talaga ang binili mo?" Tumango ang ina. "Pasensya ka na, anak. Alam kong gusto mo yung mas mamahalin. Pero hindi ko kaya. Sinubukan ko mag-ipon, pero ito lang ang kaya ng pera natin ngayon." Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang bigat ng pagkadismaya sa dibdib niya. "Ito lang?" Bulong niya na halos hindi makapaniwala. "Pasensya ka na, anak." Muling ulit ng ina, pero hindi na niya pinakinggan. Bumagsak ang balikat ni Marie. Lamdam niya ang inis at pagkadismaya, ang bigat ng pakiramdam na hindi nakuha ang bagay na matagal na niyang hinihintay. Bago pa siya makapagsalita, lumapit ang kanyang ina at hinaplos ang kanyang buhok. "Nangako ako na bibili kita ng bago, kaya naghanap ako ng abot kaya. Hindi man ito ang inaasahan mo. Sana maitindihan mo." Pero hindi niya kaya. "Hindi ko to gusto." Malamig niyang putol sa sinasabi ng ina. "Bakit mo pa ako tinanong kung anong gusto ko, kung hindi mo din naman kayang bilhin?" Napayuko si Aling Liza na halatang nasaktan na. "Sinubukan ko talaga, anak." Pero hindi na siya nakinig. Nagdabog siya at tumiretso sa kwarto. Hindi alintana ang malungkot na mukha ng ina na sinusundan lamang siya ng tingin. Pagkasara niya ng pinto, napaupo siya sa kanyang kama, tinitignan ang mumurahing cellphone na hawak niya. Hindi niya mapigilan ang sarili, naluha siya sa inis. Sa labas ng kwarto ay tahimik lang si Aling Liza. Sa kabila ng sakit na naramdaman sa inasal ng anak, dahan-dahan siyang bumalik sa kusina. Kinuha ang sandok at itinuloy ang pagluluto na sinigang. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya maaaring magtampo. Anak niya pa rin si Marie. Habang hinahalo ang sabaw, napapabuntong hininga siya. Hindi madaling kitain ang perang ipinambili niya na cellphone at makeup na iyon. Ilang linggo siya na dagdag na oras sa pagtitinda, nagbuhat ng mas mabibigat na paninda at nagtiis ang puyat para lamang mabili ng regalo ang anak.
Alam niyang hindi ito ang gustong brand ni Marie pero wala siyang ibang magawa. Masakit sa kanya bilang ina na hindi maibigay ang bagay na makapagpapasaya sa kanyang anak. Sa tuwing makikita niya si Marie na masaya, napapawi lahat ng pagod niya. Pero ngayong nakita niyang dismayado ito, parang gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Maagang gumising si Aling Liza kinabukasan. Kahit hindi pa lumiliwanag ang langit, bumangon na siya upang ipaghanda ng almusal si Marie. Nagprito siya ng itlog at tinapa at inihanda ang kanin na natira mula kagabi. Maingat siyang pumunta sa kwarto ng anak at mahinang kumatok. "Anak, gising na. Kakain na tayo." Walang sagot mula kay Marie. Muli siyang kumatok. Ngunit nang walang tugon, dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Nakita niya ang anak niyang nakatalukbong pa ng kumot, halatang hindi pa gusto bumangon. "Anak, kakain na tayo." Mahinahon niya sabi. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ng anak bago ito sumagot. "Hindi ako gutom, Nay." Alam niya nagsisinungaling ito, pero hindi na siya nagpumilit. "May pagkain na sa mesa, anak. Kapag nagutom ka, kain ka na lang, ha?" Tahimik siya lumabas ng kwarto at bumalik sa kusina. Habang tinitignan ang nilutong pagkain, napabuntong hininga siya. Hindi nga alam kung paano maaabot muli ang loob ng kanyang anak. Habang lumilipas ang mga oras, nanatili ang distansya ni Marie sa kanyang ina. Hindi pa rin niya matanggap ang binigay nitong regalo. Ngunit sa kabila ng tampo, hindi niya napansin ang maliit na bagay na patuloy na ginagawa ng kanyang ina para sa kanya. Ang paghahanda ng pagkain sa umaga, ang paglalaba at pamabalansya ng kanyang uniforme, at ang pag-aalala nito sa bawat galaw niya. Sa paningin ni Marie, hindi sapat ang regalong natanggap niya. Ngunit sa mata ng kanyang ina, ibinigay na niya ang lahat ng kaya niyang ibigay. Mabilis sa lumipas ang araw sa palengke. Pagod man, masaya si Aling Liza tuwing nakakakita siya ng kita sa kanyang paninda. Bawat badyang kinikita niya ay inilalagay niya sa isang maliit na supot sa kanyang bag. Ito ay ipon para kay Marie. Pauwi na siya nang maisipang dumaan sa isang maliit na tindahan upang bumili ng paboritong tinapay ng anak. Alam niyang hindi ito sapat para mapangiti si Marie, pero sana kahit papaano ay mapansin siya nito. Habang naglalakad siya sa bangketa, nag-aalalang iniisip kung paano siya makakapag-ipon ng mas mabilis. Hindi niya napansin ang parating na motorsiklo sa kalsada. Isang malakas na tunog ng preno ang narinig ng mga taong nasa paligid bago sinundan ng sigaw ng isang lalaki. "Napahamak siya!" Mabilis na nagtipon ang mga tao sa paligid ni Aling Liza na ngayon ay nakahandusay sa kalsada, walang malay. Tahimik na nakaupo si Marie sa kama, naglalaro sa cellphone niya nang bigla may kumatok sa kanilang pintuan. "Marie, anak, may masamang balita!" Napakunot noo siya bago mabagal na lumapit sa pintuan. "Si Aling Liza! Naaksidente siya!" Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Ano pong sabi niyo?" Nanginginig niyang tanong. "Dinala siya sa ospital. Kailangan mo pumunta ngayon." Ano? Ano pong nangyari?" "Ay nako, hindi ko rin alam. Ang sabi ay nasagasaan." "Malubha po ba?" Nag-aalalang tanong ni Marie. "Tignan mo na lang, iha." Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa ospital. Naalala niya lang na nanginginig ang kanyang katawan habang naglalakad papunta sa kwarto kung saan nakarating ang kanyang ina. Na makita niya itong nakahiga, may benda sa ulo at braso para may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. "Nay," mahina niyang tawag, pero hindi gumising ang kanyang ina. Mahimbing pa rin itong natutulog. Kaya naman mas lalong napaiyak si Marie. Naalala niya kung gaano magsakripisyo ang ina na kahit natutulog ito ay isang tawag niya lang tuwing may kailangan siya ay agad itong itatayo para tulungan siya. Napahagulhol na si Marie. "Nay,
Gumising ka, please. Huwag mo kong iiwan. Ayoko. Please, Nay. Hindi na ako hihingi ng cellphone o kahit ano. Basta kasama lang kita. Napatigil si Marie sa pag-iyak. Nang bigla may kumatok sa kanilang hospital room. Napalingon siya sa pinto na silid habang pilit pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakaputing coat. May bitbit itong folder at isang kulay brown na bag. Agad siyang ngumiti ng bahagya. Yung tipong ngiti na tila ba nais siyang magbigay na kaunting ginhawa kahit na alam niyang mahirap ang pinagdaraanan ng kaharap niya. Miss Marie? Tanong ng doktor sa malumaning na boses. Tumango si Marie at bahagyang tumayo mula sa pagkakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Ako nga po, Dok. Lumapit ang doktor sa paanan ng kama. Sinulyapan sandali si Aling Liza, saka bumaling muli kay Marie. Ako po si Dr. Javier. Ako at tumanggap sa pasyente kanina nang dalhin siya dito. Gusto ko lang sana ibigay ang update sa kalagayan ng iyong ina. Napatitig si Marie sa doktor. Hindi niya alam kung handa pa siyang marinig ang susunod na sasabihin. Medyo critical ang lagay niya noong una. May malalim na sugat sa ulo, dulot ng pagkakabangga at may bali din sa kaliwang braso. Mabuti na lang at may bystander na agad tumawag na ambulansya. Naitakbo siya kaagad dito. Napakagat ng labi si Marie at muling napatingin sa kanyang ina. Hindi pa rin ito gumigising. Pero huwag ka mag-alala. Patuloy ni Dr. Javier. Matibay ang nanay mo. Lumalaban siya. Kailangan na lang niya magpahinga para tuluyang makabawi. Posibleng magising siya sa loob ng isang araw o dalawa. Bahagyang lumuwag ang dibdib ni Marie. Ngunit hindi pa rin mawala ang kirot sa kanyang puso. Salamat po, Doc. Mahina niya sambit. Tumango si Dr. Javier tsaka iniabot ang bitbit na bag. May isa pa akong dapat ibigay sa'yo. Napakunot ang noo ni Marie. Ano po yan? Yung bag na to ay ibinigay sa amin ng isa sa mga bystander na nandoon sa eksena ng aksidente. Sabi nila habang isinasakay ang nanay mo sa ambulansya, paulit-ulit daw siyang may sinasabi bago siya mawala ng malay. Napakunot lalo ang noo ni Marie habang dahan-dahang inaabot ang bag. Ano raw po yung sinasabi ng nanay? Tanong niya, puno ng kaba. Ang sabi raw niya, ang bag ko para kay Marian. Ang bag ko para kay Marian. Paulit-ulit yung inuusal kahit nahirap na siya magsalita. Para bang kahit nasasaktan na siya, yun pa rin ang inaalala niya. Biglang may kung anong pumasok sa dibdib ni Marie. Isang matinding saksak ng hiya at pagsisisi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang bag. Salamat po, Doc. Garalgal ang kanyang boses. Tumango lang ang doktor at tumingon muli kay Aling Liza. Magpahinga ka muna, Marie. Tawagin mo lang kami kung may kailangan kayo. Lumabas si Dr. Javier. Iniwang mag-isa si Marie sa silid kasamang ina at bag na ngayon ay mahigpit niyang yakap. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng bag. Sa loob nito ay may ilang gamit, isang maliit na pulang wallet, isang lumang cellphone, isang sobre, at isang maliit na notebook. Agad niyang kinuha ang sobre. May sulat ito sa harap. Ipon para kay Marie. Halos malaglag ang puso ni Marie. Mabilis siyang binuksan ng sobre. Sa loob nito ay may nakatiklop na mga perang papel at ilang mga barya. Hindi man kalakihan pero halatang pinag-ipunan. May 500 piso, may mga 100 at ilang tig-20 at 10 piso. Sunod niyang binuklat ang maliit na notebook. Sa unang pahina, nakasulat, pang-ipon para sa bagong sapatos at cellphone ni Marie. Para sa proyekto niya sa school. Para makabili siya ng kahit maliit na cake sa birthday niya. Hindi na napigilan ni Marie ang muling pag-iyak. Mas matindi pa sa nauna. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahaplos ang notebook na tila ba kayamanan na ngayon sa kanyang mga palad. Nay, bakit ganun ka magmahal? Humihikping tanong niya habang patuloy na dumadaloy ang luha. Ni hindi mo iniisip sarili mo. Ako pa rin iniisip mo.
kahit nasasaktan ka na. Muling napatingin si Marie sa kanyang ina. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang humawak sa kamay ng kanyang ina. Inilapit ang kanyang noo sa kamay nito. Patawad, Nay. Bulong niya. Patawad kung naging makulit ako. Patawad kung ang dami kong hinihingi. Pero di ko malang naisip kung gaano kahirap sa'yo. Patawad kung minsan, iniisip ko pa na wala kang pakialam. Pero ikaw rin pala ang lagi nag-iisip para sa akin. Nay, hindi na ako magiging pabigat. Mangangako ako, Nay. Magiging mabuti akong anak. Mag-aaral ako na mabuti. Gagawin ko ang lahat para hindi masayang tong mga sakripisyo ko. Pagkalipas sa ilang araw, dahan-dahang iminulat ni Aling Liza ang kanyang mga mata. Napangiti siya na makita ang anak. Anak, nandito ka na pala. Mahina nitong sabi. Napaupo si Marie sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ng ina. Hindi napigilan ni Marie ang pagluha. Nay, pasensya na po. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko. Ang sama ko pong anak. Hinaplo si Aling Liza ang kanyang pisngi, pilit nang ngumiti. Anak, wala kang kasalanan. Ngunit hindi na napigilan ni Marie ang pag-iyak. Ang dami niyo pong ginagawa para sa akin. Pero ni minsan hindi ko kayo pinahalagahan. Hindi ko malang kayo niyakap o sinabing mahal ko kayo. Napahigbi siya at masinikpitan ang hawak sa kamay ng ina. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Napaluha rin si Aling Liza pero punong-puno ng pagmamahal ang kanyang ngiti. Alam ko, anak. Niyakap ni Marie ang kanyang ina na mahigpit. Nang tuluyang gumaling si Aling Liza, bumalik siya sa kanilang normal na buhay. Pero ngayon, iba na ang pakikitungo ni Marie sa kanya. Tuwing umaga, si Marie na ang gumigising na maaga para maghanda ng almusal. Tinulungan niya rin ang kanyang ina sa pagtitinda kahit hindi pa siya sanay. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang maliit na tindahan, mahigpit na niyakap ni Marie ang ina. Nay, hindi ko na po kayo pababayaan. Hindi na po ako magiging makasarili. Napangiti si Aling Liza. Pinahid ang luhan dumaloy sa kanyang pisngi. Salamat, anak. Iyon lamang ang hiling ko sa iyo upang maging mabuting tao ka. At bilang ina, doon ko malalamang ako ay nagtagumpay. Mas naramdaman ni Marie ang tunay na halaga ng kanyang ina, hindi sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal at sakripisyo walang kapantay. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!